What's up mga kamak bro? Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man tayong dako ng daigdig. Isa nagbabalikan yung Mac bro to give you a good news. Siyempre may mga bagong post na naman yung agency na nagpaalis sa akin. Then we were going to tackle paano nga ba mag-apply din sa mga available position nila going here in Australia. So, and also siyempre konting kwentuhan sa mga nangyari sa mga previous months. So bagong lahat, syempre, ano pa nga ba? Let's have an intro. So yon, bagong araw, bagong umaga. So, bagong opportunity, bagong blessing na makapagtrabaho dito sa Australia. So, nandito tayo ngayon sa Archerfield kung saan ako nagtatrabaho. So, sa may patawid. Sorry daw. Sobrang babait ng mga tao rito. So, yun lang. Kanina, sabi ko nga, meron tayong mga gusto i-discuss sa mga bagong available position na pwede nyong applyan kay BFG. So mamaya i-discuss natin. Pero syempre, kwentuhan muna tayo. Kamusta na si Mac bro dito sa Australia? So ayun. So now medyo busy pa din, pero hindi naman kasing busy last December, last January. So medyo na catch up na rin ako sa mga trabaho ko kahit papaano. So masaya, masarap na medyo maraming challenges na dumadating ngayon sa ating buhay. So actually, ang gusto ko lang na i-topic is kung paano ba ang isang OFW is nakaka-survive pagka, alam mo yun, pagka dinadapuan na homesick. So, for the past few weeks na homesick ako, for the past few weeks talagang nalulungkot ako siyempre na, alam mo yun, namimiss ko yung asawa ko, namimiss ko yung mga anak ko. But siguro ang ang pinakasekreto lang para hindi ka kainin ng lungkot mo is to make yourself busy and i-align mo yung sarili mo kung ano nga ba yung priority mo, ano nga ba yung goal mo, bakit ka nagpunta sa ibang bansa or nagtrabaho sa ibang bansa. So honestly to say, sa akin kasi pag nalulungkot ako, ang lagi ko lang naisip na konting tiis na lang pag na-PR ka, kasama mo na yung family mo. So laging ganun yung iniisip ko. Though syempre si Mrs. ganun din, nalulungkot din siya kasi nga malayo kami sa isa't isa. At yung mga bata, namimiss na rin ako kasi nga, lagi kaming magkausap pag gabi. So minsan, kausap ko siya sa gabi, 1 hour, minsan wala ko 1 hour kasi pagod na. So, alam mo yun, nandun yung pangungulila, nandun yung talagang miss mo na sila, pero wala ka naman magawa. Kasi, sa akin, may mga point kasi na namimiss ko din yung pag-uwi ko ng bahay, lalabas kami, kakain kami sa labas. Pag-uwi ko ng bahay, nandiyan yung mga anak ko. Pag-uwi ko ng bahay, nandiyan yung misis ko nagluluto. So namimiss ko rin yung mga ganong scenario. Namimiss ko yung mga ganong time na kahit pagod ako sa trabaho, pag-uwi ko kahit paano is nakakasalubong ako sila. Not like here, dun sa situation natin ngayon is pag-uwi ko ng trabaho, mas ka lahat, maligo ka lang, kausap mo lang sila sa social media. So ganun lang. Siyempre namimiss ko yung hawakan sila, yakapin sila, makasama sila, makausap sila. But sabi ko nga lagi sa sarili ko na kailangan nating magpakatatag, kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob para magtiis or magantay dun sa moment na makakasama mo rin sila eventually. So dito kasi sa Australia,
Yeah, hindi siya katulad sa Middle East, hindi siya katulad sa Saudi, mga close country. Dito sa open country naman, you can do everything. But ang kalaban mo kasi dito is yung oras. Since nga nagtatrabaho tayo, minsan hanggang gabi. So syempre, ang aim mo is kahit paano makaipon, then makapagpadala ng maganda sa Pilipinas. So minsan yung oras parang nangihinayang kang gamitin dun sa, alam mo yun, maglilibang ka o maglalamyat ka. So dito kasi parang sa akin lagi ang tingin ko yung oras ko parang mas maganda, gamitin ko siya dun sa mako-convert ko sa pera. So yeah, kasi totoo lang, manghihinayang ka eh. Maganda naman talaga yung kita or yung rate per hour. So minsan manghihinayang kang gamitin yung oras mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. So ganun kasi dito. So mostly naman yung mga kababayan natin nandito din sa Australia, ganun ang thinking. Kasi parang sayang lang yung oras ko. Sayang, hindi ako kikita diyan. Bakit ako pupunta diyan? Ba't ako maglilibang diyan? Siguro magkakaroon lang ako ng time to do that pagka nandito na yung family ko. Pag nandito na yung mga anak ko, nandito na yung asawa ko, yun siguro makakapamasyal, makakapaglibang-libang, makakapag-relax. Pero as of now, parang mas gusto kong gamitin yung oras ko sa kaya kong i-convert my time to money. Yung pera, no? Pero hindi, practicality wise, ganun kasi talaga. So dito naman, so maraming marami na tayong subscriber kahit papaano, 180 na. So salamat sa mga subscriber ko. So sa mga nangangarap, sa mga nagtatanong kung paano ba kami makakapag-apply dyan, paano ba kami makakapunta dyan, unang-una i-check nyo muna yung skills na meron kayo, yung experience na meron kayo. Kasi honestly dito, yan VFG, lagi silang nagpo-post, actually monthly. So kung meron kang 5 years experience at yun is documented at kayang patunayan, applyan nyo tong kay BFG. Lagi kayong sumubaybay din sa page nila, kasi yan sila Ma'am G dyan, lagi naman niyang nagpo-post dyan eh. Lagi silang nagpo-post. So they're really looking for as a professional, a skillful individual dyan sa atin. So dito, diretso, basa nyo na yung resume nyo. Magpasa kayo, baka hindi natin baka bigla kayo mapili, maselect kayo for an interview, di ba? Kasi kung lagi lang tayo magtatanong and we were not going to seek and find a way para makita ng mga agency na pwede nyong applyan papunta sa Australia, dadaan yung lilipas yung taon, lilipas yung buwan, until now parang stuck up ka. Yun lang naman ang ma-advise ko. So the same as dun sa mga kasama ko dito. Pinupunta niya mo or pinaplano mo or goal mo talaga is makapunta sa ibang bansa like Canada, New Zealand, UK, and Australia. Dapat yan talagang pinagtutuunan ng pansin, ng attention, ng oras. So ngayon, mapunta tayo dun sa mga post ni BFG. Kaka-post lang nila kahapon, they're looking for carpenter. So yung mga kaibigan nating mga carpentero dyan sa Pilipinas, at galing kayo sa mga gandang company, which is mga company na o contractor na malalaki katulad ng mga BMCI, EEI, mga First Balfour, ano pa ba, yung mga nag-fit out dyan. So applyan nyo to. Yan, nakalagay naman dyan, you need to be at least not more than 41 years old, may 5 years experience na pwedeng i-verify. Sa pag-verify, ulitin ko, kailangan nyo ng COEs. Then dun sa COEs, kahit pa paano, lahat ng name of the companies na pinasukan nyo is mag-reflect dun sa SSS contribution nyo, kasi bine-verify yan ni immigration. Then pangatlo, syempre dapat may passport ka. Then meron kang driver's license na ready na. So yan lang naman yung mga kailangan. Before I forgot,
kailangan din nila kahit paano nakapag-college ng 1 taon or 2 taon, no? So eto guys, itong Poste BFG na to, alam ko dyan sa Pilipinas napakaraming karpintero dyan. Bakit hindi nyo subukan? Napakaganda mabuhay dito sa Australia, napakaganda magtrabaho rito sa Australia. And again, si BFG naman, they will help you in every step of the way, in every process. Nandiyan naman sila nakasuporta. Lahat ng kailangan nyo, kahit pa paano i-assist nila kayo, especially Ma'am G dyan. Kasi gano'n naman din naman yung ginawa sa amin. Then yeah, dyan sa BFG legit yan, 100% legit yan. Sa mga nagtatanong, 100% legit yan. Tatanong din kung may placement fee. Yes, may placement fee. Yung placement fee is depende yan kung ano yung usapan nyo. So syempre kung natanggap ka, sila na yung magdi-discuss sa'yo kung magkano, paano mababayaran yung placement fee. So sila na bahala ron. So then, alam mo yun, na-realize ko lang bigla ngayon, more than a year na pala ako dito. So April 11, bukas birthday ng misis ko. So 1 year na ako last March 18. Technically March 16. March 18 kasi ako nag-start ng trabaho. So nakaka 1 year na tayo. I am so happy kasi nalagpasan natin yung 1 year. Nalagpasan natin yung 1 year, nakasurvive kahit maraming mga struggle, maraming mga challenges. Because of the Lord Jesus Christ, nakasurvive tayo. Nandito pa rin tayo, matatag pa rin tayo. So sa akin lang, ang advice ko lang sa mga papunta dito, huwag kayong basta mag-lean dun sa kakayanan nyo. Mag-lean kayo dun sa faith na meron kayo para sa Diyos. Mag-lean kayo sa knowledge and wisdom na pwedeng ibigay sa inyo ng Diyos. Kahit hindi pa yung mga papunta dito, kahit yung mga nag-a-apply pa lang. Because sabi nga, kung para sa'yo, basta inadya ng Diyos na para sa'yo, mangyayari yun. Ang kailangan mo lang is to believe and have faith. Yun ang pinaka number 1 na bagay na pwede mong gawin. You always have faith first. Patatagin mo yung faith mo. Manalig ka at ipag-pray mo. Huwag kayong makakalimot magdasal, mga kapatid. So now I'm already 1 year and 1 month. Then I'm hoping sana sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas at sa mga nandito na mga kababayan natin na nandito na sa Australia, magpakatatag tayo. Kung ano yung para sa atin, bibigay ni Lord yun. Ang kailangan mo lang is mabuhay dun sa salita niya. At pangalawa, maging matuwid ka sa mga ginagawa mo. Okay? And yun lang. Actually, yan lang naman yung diniscuss ko about myself. And syempre, yung bagong post ni PFG. So medyo maikli lang yung vlog natin. It's almost like 15 minutes. So yun lang mga ka-macro. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video. Pasensya na medyo natatagalan tayo sa pag-upload because yun nga, busy tayo sa work, kaya hindi tayo makapag-vlog araw-araw katulad ng ibang mga idol nating mga vlogger. So maybe pag nandito na yung family ko, pag may time na talaga ako, makakapag-vlog na ako ng dire-diretso at makakapamasyal na tayo. May papasyal ko na kayo kahit dito lang sa channel ko. May papasyal ko kayo sa mga gandang lugar. May papasyal ko kayo kung ano nga ba yung buhay ng isang Pilipino na may family dito sa Australia. So nakaka-excite. I'm looking forward talaga. So probably mga around October kukuha na ako ng exam ng PTE. Then mag-apply na tayo ng PR. Siguro pwede na tayo mag-apply ng PR by next year, siguro around katapusan ng March or April, mga ganun. Kasi kailangan ko pa rin mag-renew. Then, yun nga pala, i-discuss ko rin sa inyo maybe next time kung paano yung application ng PR. Kasi marami na tayong kasamaan dito na nag-apply ng PR. I-discuss natin yung next vlog natin. Okay? Then, hopefully may ma-interview tayo na nag-apply na ng PR. So, ma-interview natin kung paano nga ba mag-apply ng PR. That discussion will be para sa mga kababayan natin na nandito na sa Australia at they're on the process na or they are waiting na dun sa timeline nila para
mag-apply ng PR. So yun lang mga Mac Bro, maraming salamat sa inyong pag-support sa aking channel. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa MacFlix, Ace MacFlix. So maraming salamat, and God bless everyone.